kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Yang Yang Murder Case. 17 anyo si Yang Yang nang magtrabaho bilang flight attendant sa Xiamen Airlines. Taong 1997 nang makilala nito sa eroplano si Gao Xiaobin, isang CEO ng real estate company. Habang nag-i-inspect ng cabin, nahuli ni Yang si Gao na nakatitig sa kanya sabay ngiti. Upang makuha ang atensyon ni Yang, ilang beses itong humingi ng kape at coke, hanggang sa hingi na nito ang numero ng dalaga. Mula noon ay parati na siya nitong kinokontak at inaayang lumabas sa tuwing mapapadpad sa Xiamen City kung saan nakatira si Yang. Gayunpaman, isang beses lamang niya ito sinagot at hindi kailanman sumama sa mga alok nito. Nang mga panahong yun, bukod sa trabaho, marami pang ibang goal si Yang. Nagpaplano itong mag-aral sa Peking University sa Beijing. Kaya naman nag-quit ito sa kanyang trabaho at muling nag-enroll. Nagkataon namang nakatira si Gao sa parehong city kung saan naroon ang school ni Yang. Noong 1998, biglang nakatanggap ng tawag si Yang sa kanyang dormitory. Nasa kabilang linya ng telepono si Gao. Isang taon na ang lumipas mula nang magkita ang dalawa, subalit hindi pa rin ito nakakalimutan si Yang. Matapos ang pag-uusap na yon, unti-unting nagbago ang tingin ni Yang kay Gao. Kinabukasan, sinurpresa nito si Yang sa school sakay ng Mercedes-Benz. Ayon kay Yang, mistulang panaginip ang araw na yon. Paglabas sa school, sinalubong ito ng magandang ngiti ni Gao, bit-bit ang isang bouquet ng bulaklak. Masugid na sinuyo ni Gao si Yang, kaya naman hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob niya rito, kahit pa nga halos 10 taon ang pagitan ng kanilang edad. Hanggang sa nag-enroll na rin si Gao sa school ni Yang upang mas mapalapit sa kanya, kaya naman unti-unti ay mas naging close ang dalawa. Nang minsang ma-injured si Yang, si Gao ang nagdala sa kanya sa ospital. Inalagaan siya nitong mabuti habang nagpapagaling. Bagamat walang malinaw na label ang kanilang relasyon, walang duda na mahal na ni Yang si Gao. Nang mag-birthday si Yang, sinurpresa ito ni Gao ng 9,999 rosas sa isang 5-star hotel na simbolo umano ng long-lasting love. Autumn noong 1998 nang magsimulang magsama sa isang high-end apartment sina Gao at Yang. Nang makatapos sa pag-aaral sa university, nagplano si Yang na bumalik sa kanyang trabaho sa Xiamen Airlines, subalit pinigilan nito ni Gao. Wala itong nagawa kundi i-give up ang trabaho at manatili sa Beijing kasama ito. Nang mga panahong yun, ikinasal sa isang Canadian ng nanay ni Yang. Umaasa itong susunod sa Canada ang anak, ngunit tumanggi ito dahil ayaw nitong mahiwalay kay Gao. Dahil walang trabaho, buwan-buwan ay binibigyan ni Gao si Yang ng allowance. Hindi nagtagal, nabuntis ito. Subalit dahil ayaw ni Gao na magkaanak, ipinilaglag nito ang bata. Habang tumatagal, nagkaroon ng kutob si Yang kay Gao na mayroon itong inililihim. May mga ilang pagkakataon na nadulas ng salita ang pinsan nito na mas lalong nagpatibay ng hinala ni Yang na pamilyado na ito. Hanggang sa hindi na nakatiis si Yang at direktahan ng tinanong si Gao kung may asawa at anak na ito. At umamin naman si Gao. Humahagulol itong nagpaliwanag na hindi nito mahal ang asawa at gusto na niya itong hiwalayan. Ngunit dahil umano sa kanilang anak ay hindi niya ito maiwan. Paulit-ulit itong humingi ng tawad sa pagsisinungaling kay Yang. Inamin ni Gao ang malaking pagkakamaling nagawa at nangakong hihiwalayan nito ang asawa at pakakasalan si Yang. Sa huli ay pinatawad ito ni Yang at piniling makasama pa rin ito. Subalit ng mga sumunod na araw, ilang beses na delay ang planong divorce ni Gao. Chinese New Year noong 1999 nang kinailangang bumalik ni Gao sa kanyang hometown upang magdiwang ng holiday kasama ang kanyang pamilya. Noon ay umaasa si Yang na maghahain na ng divorce si Gao, ngunit marami itong dahilan. Kaya naman pinag-awayan nila ito. Sa inis ni Yang, sinabi nito na pupuntahan niya ang misis ni Gao at siya na mismo ang magbubulgar ng kanilang pagsasama. Kaya naman inunahan na siya ni Gao at tinawagan sa telepono ang misis sa harap ni Yang at buong tapang na sinabi na dadalhin nito roon ang kanyang girlfriend. Subalit noon ay inakala nitong nagbibiro lamang ang mister. Kaya naman nagpasya na lamang ang dalawa na puntahan ng magkasama ang asawa ni Gao. Ngunit sa huli ay nag-back out si Yang.
Sa halip, nagdemand ito kay Gao na i-divorce na ang misis. Kinalaunan, nasabi na ng harapan ni Gao sa asawa ang kanyang affair at humiling ng divorce. Subalit tumanggi ito. Nalaman na rin ng kanyang pamilya na may kabit ito, kaya naman kinumbinsi ng mga itong hiwalayan niya ang kanyang mistress. Dahil sa kanilang magulong sitwasyon, unti-unting gumuho ang relasyon ni Gao at Yang. Habang tumatagal, nawawala na ng pag-asa si Yang na magiging maayos pa ang lahat sa kanila. Kaya naman upang makalayo at makapag-isip, nagbalak ito na mag-aral muli abroad. Bagay na sinang-ayunan naman ni Gao. Kaya naman noong April 2000, lumipad si Yang sa Switzerland upang mag-aral ng hotel management. Ngunit pagkarating roon, hindi naman ito tinantanan ni Gao. Kapag hindi nito sinagot ang tawag, ang mga kaklase o kaya yung hotel staff ang kukontakin nito upang hanapin si Yang. Dahil sa mga panunuyo at pangungulit ni Gao, muli nitong napalambot ang puso ni Yang. Sa tuwing magbabakasyon mula Switzerland, nagtatagpo ang dalawa. Bagamat parating namimiss ang isa't isa, hindi na nawawala ang mga pag-aaway sa kanilang mga pagkikita. Minsan nang nahuli ni Yang si Gao sa isang nightclub na nakikipaglandian sa hostess roon. Dahilan upang magtalo ang dalawa sa harap ng mga kaibigan ni Gao. Dumating rin sa puntong nagkakasakitan na ang dalawa. July 2000, nang muling umuwi si Yang sa China, nalaman naman nito na bumili ng bahay si Gao para sa kanya mag-ina. Unti-unti ay lalong nauubos ang pasensya ni Yang sa divorce ni Gao. Sa desperasyon na makapiling itong muli, sikretong pumunta si Yang sa bahay ng misis ni Gao na si Wang upang lasunin ito. Nalaman ni Yang na nag-a-apply ito para sa Hong Kong Permanent Identity Card. Sa halip na bumalik sa Switzerland, pinuntahan niya si Wang at nagpanggap bilang medical examiner. Wala itong kaalam-alam nang painumin ni Yang ng mercury galing sa thermometer bilang bahagi umano ng medical examination para sa kanyang application. Mabuti na lamang at naagapan ng pagkalaso nito at nakasurvive. Nang malaman nito ni Gao, nakaramdam ito ng takot bagamat hindi nito isinuplong sa pulis si Yang. Dahil sa insidenteng yun, dumistansya muna rito si Gao. Sa kabila ng threat ni Yang, hindi pa rin nakatiis ang dalawa at muli ang mga itong nakita. Hanggang sa umabot na nga sa 4 na taon ang kanilang on and off toxic relationship. Taong 2001 nang mabuntis muli si Yang. Inakala nito noon na magiging dahilan ng bata upang tuluyan ng hiwalayan ni Gao ang misis. Subalit kabaliktaran nito ang nangyari. Nagalit ito at sa pangalawang pagkakataon ay pinalaglag ang bata. Doon na nagpasya si Yang na tanggapin ang alok noon ng ina na manirahan sa Canada at tuluyan ng wakasan ang kanilang walang katapusang problema ni Gao. Nag-offer naman si Gao na tutulungan si Yang na ayusin ang visa applications nito. Nang mga panahong yun, halos wasak na ang kanilang relasyon. May iba ng babaeng tinatagpo si Gao. Nang i-stalk ito ni Yang, nagalit si Gao at nagbanta na tigilan ito ang pagsunod sa kanya kung hindi ay papatayin niya ito. Noong June 27, 2001, nagtungo si Yang sa apartment ni Gao upang pag-usapan ang tungkol sa visa. Habang nagdidiskusyon, biglang may tumawag sa telepono ni Gao na kinausap nito sa banyo. Malakas ang kutob noon ni Yang na babae ito ni Gao. Bilang ganti, sinabi nitong mayroon na siyang bagong boyfriend. Dahilan upang sumiklab ang mainit na away sa dalawa na humantong sa isang agresibong pagtatalik. Matapos mag-sex, hindi makatulog si Yang. Nang makitang mahimbing na si Gao, kinuha nito ang kanyang cellphone upang tingnan kung sino ang tumawag. Subalit nagising ito. Kaya isa na namang matinding pagtatalo ang nangyari. Ayon kay Yang, kumuha si Gao ng kutsilyo at sinabi sa kanya na sana'y tinuluyan na siya nito noon. Bilang self-defense, nakipagbuno si Yang subalit nasaksak niya si Gao ng ilang beses. Umalingaw-ngaw ang malakas na panaghoy ni Gao sa buong apartment. Ngunit noon ay nawala na ng kontrol si Yang at sinaksak nitong muli ng paulit-ulit si Gao hanggang sa bawian na ito ng buhay. Matapos ang krimen, hinila ni Yang ang katawan ni Gao sa banyo at nilinis ang mga dugo. Itinago rin nito ang kutsilyo na ginamit niya sa pananaksak.
Pagkatapos ay bumili ito ng suitcase na plano sana nitong paglagyan ng bangkay. Subalit bago pa man ito maisakatuparan ng plano, nakita ito ng housekeeper ni Gao. Nagpanik si Yang at nagawang makatakas. Nagtungo ito sa hospital upang gamutin ang injury sa kanyang kamay. Saka nagtago sa iba't ibang lokasyon upang hindi mahuli. Hindi nagtagal, natuntun agad ng mga pulis si Yang bilang prime suspect sa pagpatay kay Gao. Nakuhanan nito ng CCTV palabas ng apartment pagkatapos ng krimen. Makalipas ang 3 buwang paghahanap, naaresto ng mga pulis si Yang nang mag-apply ito sa kanyang visa sa Canadian Embassy. Sa kanyang trial, inilarawan ni Yang ang kanyang aksyon bilang resulta umano ng pagtataksil na kanyang dinanas. Iginiit ng kampo nito na self-defense na nangyari. Subalit kabaliktaran nito ang ipinapakita ng mga ebidensya na premeditated ang lahat. Nang umalis si Yang sa apartment matapos patayin si Gao, kinuha nito ang kanyang cellphone, relo at sasakyan na hindi tugma sa sinasabi nitong self-defense. Nahatulan si Yang ng guilty of intentional homicide at pagnanakaw kung saan nasintensya nito ng kamatayan. Subalit kinalaunan, napalitan ito ng 16 years na pagkakakulong dahil sa good behavior nito habang nasa kulungan. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.